So, hi, Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa usaping ito. Talaga namang bookingan tayo malala ang nangyari sa magkakaibigang si Ria Olarte at si Miss Rachel TV na talaga namang akala natin ay BFF goals talaga sila noon sa Rochelle community, pero pala isa din siya sa biktima ni Ria Olarte na napagsabihan na ay may attitude yan. Para sa akin kasi hindi ko matanggap na expression yan, 'di ba? Simpleng paninira yan ng kaibigan mo. At kung ako ang nasa katayuan ni Joy or ni Miss Rachel TV, talagang sasama ang loob ko kasi sa palagay ko, ang expression kasi ginagawa yan harap-harapan ba? At saka ginagawa mo lang din yung expression na yan kapag yung you used to it. Yung kabiruan mo na talaga na kaibigan, yung close na talaga kayo, umatitude ka na ha. Yung ganyan para sa akin ang expression, di ba? Pero kapag ginawa mo na ito sa pribadong usapan, ay hindi na to matatawag na expression. Para sa akin, paninira. Anyways, bali 3 na ata ang nabiktima ni Miss Ria Olarte sa mga ganitong bagay, and this is not good. And hopefully this time ay this is talaga lesson learned malala, or call out talaga to ng malala para kay Miss Ria Olarte to really learn her lesson na talaga, na iwasan na mga ganitong expression ko, no, kasi hindi maganda, 'di ba? Nakakasakit ka ng tao, na nasasaktan mo yung kaibigan mo. Para kasi sa akin, kumbaga pagtatraidor yan ng pagkakaibigan kapag chinichismis ka na ganyan. May ugali yan, kaya pala ganito ganyan. So, simpleng paninira yan sa inyong samahan, and hindi talaga yan maganda. So, kumbaga dito si Rachel TV, no, parang naghintay siya ng mahabang panahon talaga. Kinikimkim niya ang sama ng loob niya kay Ria Olarte nung nung magkasama pa sila sa Rochelle community. Akala ko BFF goals talaga ang peg ng dalawang ito, pero meron pala silang tinatago-tagong ganitong problema. At hindi basta-basta nakaka-move on si Rachel TV. Kumbaga, yung mga panahon na yon ay hindi siya agad-agad nagsalita. At siguro, 'di ba, minsan kapag nasasaktan ka ng kaibigan mo, parang bahala na si Lord niyan, 'di ba? And then sadyang nakahanap siya ng this is the right time para malaman din ng ibang tao na hindi lang si Joy ang nabiktima niyan, kundi pati ako, nakaranas ako ng mga ganyan. 'Di ba? At hanggang ngayon, ipapaalam ko sa iyo na masama pa rin ang loob ko sa iyo at hindi ko matanggap na expression lamang 'yan. So, ayun, paninira talaga 'yan at pagtatraidor 'yan ng relasyon nyo bilang magkakaibigan, 'di ba? Anyways, friendship over na talaga tong mga to, 'di ba? Pagkatapos ka naman nagawa na ganyan, talagang wala ka ng tiwala sa kanya, and ikis na talaga agad yan. Yun nga lang, medyo nahusgahan talaga si Ria Olarte sa mga gawain niyang ito, and siguro ito na rin yung time para ma-learn niya kung ano yung pagkakaiba sa expression at simpleng paninira. 'Di ba? So, sa pagkakataong ito ay di umano tirador daw talaga ng sponsors itong si Ria Olarte. Sabi nga ni Rachel TV noon pa man ay talagang hina-hijack ko, no, ang mga sponsors. Though wala pa naman tayong legit proof, pero si Rachel mismo ang nagsabi niyan sa live niya. Matapang niyang isinawalat ang mga hindi magandang ginagawa ni Miss Ria Olarte noong mga panahong magkakasama pa sila. So,
Although, ako naman, ay always naman akong, magpapatawad. And there's always a second chances naman talaga, 'di ba? For those people who deserve it. Pero sa pagkakaibigang ito, mukhang wala ng second chances because once na nag-traitor ka sa samahan nyo, sa pagkakaibigan nyo, talagang totally mawawalan ka ng tiwala sa tao na yon. Pwede siguro magiging okay, pero trust is broken already, 'di ba? Hindi mo na mapagkakatiwalaan. Pwedeng maging civil na lang, 'di ba? Since si Miss Ria Olarte ay nasa Kalingap and si Joy ay Kalingap, so posibleng isang araw ay magkikita-kita pa rin sila. And tamang ngiti-ngiti na lang siguro, ganoon. Hay, nakakaloka, no? Anyways, sana matigil na rin yung ganyang expression kasi hindi maganda, masakit sa puso or masakit sa damdamin ng mga taong nasasangkot dahil sa expression na yan, Miss Ria Olarte. Although I also believe na lesson learned na rin niya ito. And sana hindi na wala nang iba pang mabiktima, wala nang iba pang masaktan niya ng ganitong mga bagay kasi hindi talaga maganda, 'di ba? Kumbaga talagang walang usok na makimkim ng matagal. Kinikimkim ni Rachel TV ng matagal ang sama ng loob na ito, yung sama ng loob niya kay Ria Olarte, and then nakahanap talaga siya ng perfect timing para maisiwalat niya ang mga bagay-bagay, 'di ba? So, well, it's a tie. It's a tie ngayon dahil nagtraidor si Miss Ria sa pagkakaibigan nila ni Joy or ni Rachel TV noon, yung tao naman pinagkakatiwalaan niya ay isinumbong naman siya at yun nga, kaya nga nalalaman natin ang mga problemang ito ngayon dahil isinuplong or isinumbong din siya. Ay nako, nakakaloka, 'di ba? Nagba-bounce back literal ang nangyayari. Yun, hindi talaga maganda ang mga ganyang gawain, 'di ba? And I hope na magiging okay or hihingi siguro si Ria Olarte ng sorry sa kanila, sa mga taong nabiktima niya sa expression na yan na sinasabi niya. Pero para sa akin, hindi yan expression, simpleng paninira yan ng kaibigan mo para ma-trick mo yung tao na hindi na maniwala sa kanya and then sa'yo na maniwalaan. It's a big no-no. It's a really big hassle na ganyan ang ugali mo, 'di ba? Siguro nagkataon din na talagang yung pinagkatiwalaan ni Miss Ria Olarte ay hindi rin siya totally convinced sa mga kinikwento ni Ria Olarte sa kanya. Kaya ayun, SS is the key, 'di ba? So, hay nako, sana ay magiging okay na, or kung hindi man may ibalik ang friendship nyo, malamang hindi na talaga, at least wala nang iba pang mabibiktima, 'di ba? Ganun lang 'yon. Ganyan kasi dapat. Minsan kapag may mga relationship kasi na hindi talaga maganda ang ending, at least you preserve those times na okay ang lahat, na ayos kayo, 'di ba? Kaysa magkasiraan at then masama 'yun. So, yun nga nangyari kay Ria Olarte at saka kay Joy. So, ayun, nagsorry naman si Miss Ria. And for me, lesson learned for her. Big time talaga. And, ayun. Okay na rin siguro yun. It's a blessing in disguise para alam ni Joy, alam ni Rachel TV kung sino ang mapagkatiwalaan at sino yung hindi. At sino yung talagang deserve ng trust mo or deserve ng true friendship, or kung sino yung hindi. 'Di ba? Sometimes mga ganitong pangyayari, blessings in disguise yan 'di ba? Para mas magiging wiser ka, mas magiging matalino ka sa pagpili ng pagkakaibigan at huwag masyadong magtiwala kasi ayun, mabubulaga ka na lang, 'di ba? SS na agad, ganun. So, ayun lang. I hope na wala nang mabiktima pa.
Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood. Bye!